Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong Facebook Reel posted by Real Enlighten. Interview ito ni Deo Macalba ng DZRH kay Senator Amy. Pinag-usapan ng command responsibility ng kanyang kapatid, Pangulong Marcos. At ito na first time kong makarinig yung pananaw ni former First Lady Imelda Marcos tungkol sa ginagawa ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Nako, pahayag ng senadora, galit na rin daw si Madam Imelda Marcos sa pinaggagawa ni Bongbong at Martin. Yan. Parang hindi niya kaya talagang pagsabihan si Martin. Hindi ko lang maintindihan. Alam ko mabait siya, pero wag naman na papayag ng kabulastugan. Kung talagang pinsan mo at siya ang tinutumbok ng investigasyon, wala tayong magagawa. Tigisan to. Ikaw naman ang manang, hindi ba sila nakikinig sa iyo? Dapat sabi ko siya, 2021, gagawaw na ako dyan Pero hindi nga ako masyadong pinapansin. Pero palibhasa, mahal ko naman yan kahit papano, kahit nagagalit siya sa akin. Gusto ko talaga na maisaayos kasi ang sagwa naman itong nangyayari. Ayan na, hindi ba nakikialam? Hindi ba kayo pinagsasabihan ni Madam First Lady Imelda Marcos na nakakahiya kayo, magkakapatid, magpipinsan hindi kayo nagkakasundo? Yung nanay ko, talagang politiko sa lahat sa amin. Kahit sa tatay ko, yun ang politiko sa lahat. At alam niya na hindi tama ang nangyayari. Parating tinatanong sa akin. Papagalitan muna ako, sasabihin, huwag mo naman awayin si Bongbong. Sabi ko, hindi ko niya away. Sinasabi ko lang, mali itong prinsipyo, yung mga policy at yung mga tauhan niya, nagkakalat. Lalo na yung Martin na yan. Pagkatapos, yung nanay ko sa ngayon naman sa akin, sabi, mali nga talaga. Bakit hindi tinutulungan ng tao? Bakit kung ano-ano ang inaatupag? Nagagalit talaga yun. Ano ba? Sabi niya, mabait ang Pilipino sa atin. Talagang binigyan tayo ng lahat ng biyaya sa mundo. Ano bang nagawa natin para sa kanila? Yan ang dapat sagutin ni Bongbong at ni Martin. Nagagalit yun Wow! Hindi ba nagbibigay ng unsolicited advice, ika nga? Siguro walang may gusto ng unsolicited advice. Ay, nako talaga. Tapos nakakatawa nga, sabi ko, ano ba ito? Pakonti na ng pakonti yung family reunion. Ako ang unang na outside ako lambo. Pagkatapos nun, ayan si Toby. Nung sinisisi na sa kanya yung alyansa nung eleksyon, abay nagalit na. Pagkatapos noon, nag-disappear na si Martin sa sangkatutak niyang eroplano. Sabi ko, ilan na lang kaya ang pupunta sa family reunion ng Pasko? Command responsibility. Salamat sa revelasyon ni Senator Amy Marcos. Una, bakit hindi kayang pagsabihan ni Pangulong Marcos Jr. yung ginagawa ni Speaker Martin Romualdez? Nakakapagtaka Yun nga, na sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, nalaman ko through kay Congressman Toby Chanco na galit ang presidente sa ginawa yung 2025 budget, galit daw ang Pangulo. Kailang hanggang doon lang. Galit lang siya. Kailang wala siyang nagawa. Kasi yung mga flagship project ng Pangulo, yung nasa National Expenditure Program, example, mga tulay, mga irigasyon ba, yung para sa masa. Maganda yung plano Kailang pinalitan lahat ng mga congressman. Pinalitan lahat. Tinanggal. May pundo na yung mga flagship projects, kasama na dyan yung mga foreign assisted project, yung counterpart fund ng gobyerno, nandun na. Inalis sa program funds, yung may pundo, inilagay saan program. At ang ginawa ni Speaker Romualdez at mga kasama niya, yung mga pet projects nila, iyon ang pinansak sa program funds. So, galit daw ang Pangulo. Galit, as in galit. Kailang hanggang galit lang. Wala siyang nagawa. So, iyan ang malaking question. Bakit hindi niya kaya si Speaker Martin Romualdez?
Yun. Salamat naman at nagsalita si Senator Amy. Ngayon ko lang nalaman, naggalit na rin pala si First Lady Imelda Marcos. Na, ano bang ginawa nila para sa Pilipino? Wala. So, nakikinig ba sila? Wala. Ayaw daw makinig eh. So, okay, by the way, si dating Governor Chavit, may tanong din siya, speaking of Ilocos Norte, ito, may post. Bakit hindi imbestigahan ng ICI ang Ilocos Norte? Ito, post ng News 5. Bakit Bulacan lang ang binubugbog? Tila sadyang hindi isinasama sa investigasyon ang flood control project sa Ilocos Norte, ayon kay dating Ilocos Governor Chavit Singson. Git niya, hindi lang dapat nakatuon ang mga pagdinig sa mga anomalyang proyekto sa Bulacan. Huwag na kako kayong lumayo. Punta kayo sa Ilocos Norte. Marami na kasing nagsusumbong doon na mga project na ganun din substandard. May mga picture pa ako na pinadala. So, bakit hindi pa naririnig ang Ilocos Norte? Bakit yun muna? Dapat yun muna dahil taga roon ang presidente. Dagdag pa niya. Ang iniimbestiga ngayon, anywhere except Ilocos Norte. Kahit Ilocos Sur, hamon din ni Governor Chinchon, punta kayo dito. Ilocos Sur, imbestigahan nyo rin ang Ilocos Norte. Connecting the dots. Post ni Congressman Pulong Duterte. Sabi niya, may Ilocano congressman nagkukumahog na inaayos ang mga substandard project sa kanyang distrito dahil baka mabuking ka dyan, kawawa kayo. Tapos, 2 weeks ago ata, mayroong contractor, female engineer na ginorgor sa Ilocos Norte. So, ano ba ang nangyari? Bakit nila inalis si Mayor Magalong sa ICI? Sabi ni Mayor Magalong, may natumbok ako, nagpanik na sila, kaya tinanggal ako. So, alito, nakakadismaya. Sayang-sayang lang ang pundo ng pera ng taong bayan na ibinabayad sa gastusin ng ICI na wala. Secret hearing. Ayaw nilang iparinig sa atin ang kanilang mga pagdinig. Ano ba yan? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Mimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. So, nako karon diri sa area ni Bay Makabulig kay mag-abono mi sa iyang kape nga nag-isa na kabulan. So, mag-abono sila og complete og urea. Ang ilang ibutang. Dua pa kabangag kay isa pa mang kabulan. So,